Hello! Ngayon ay magluluto tayo ng Spanish bangus. Tuturo ko sa inyo ang procedure kung paano na simple lang niya. Maglagay tayo ng tubig. Kalahati doon sa paglalagyan natin ng bangus sa bababaran. Then maglagay tayo ng asin, mga 1 spoon or 2 ng asin kasi ibababad natin yung bangus. Hinugasan ko na yan siya. Then pinatulo, tapos ibababad na natin dyan sa tubig na may asin. Kasi hahayaan natin yun sa overnight. Then, para matanggal yung mga niya, yung mga sobrang lansa niya, tsaka yung dugo-dugo niya dyan. Aalisin natin yan. Make sure lang natin na nakalubog siya sa tubig. Okay? So, ayan na, overnight natin. Then, ayan na, kinaumagahan, you see, may dugo-dugo na nga yung yung tubig. Yan. Tapos, aanlawan natin yan para matanggal yung asin, di ba, binabad din natin ng Kasi, malansa pa rin yan. O, di ba, puting-puti na siya. Tapos, patutuluin lang natin ng konti at ililipat na natin yan mamaya sa kaldero para lagyan ng, ayan, lalagay na natin ang mga ingredients niya. May olive oil, may carrots, may pamintang durog, pamintang buo, salt, may sili, at may bawang. Okay? Lalagay natin sa ilalim para hindi dumikit yung bangus if ever man kasi lulutuin natin siya ng medyo may katagalan mga 5 hours para totaling lumambot yung yung patitinik. Yung iba nga dyan, 8 hours nila yung niluluto Pero sa akin, nasubukan ko naman na kasi okay naman na yung 5 hours. Sa mahinang apoy lang. Okay? O, ayan, lagay natin. Tapos, after nyan, lalagyan uli natin ng mga carrots na yun para hindi siya, para nga hindi siya dumikit-dikit if ever man na matagal yung, proseso niya. May sili pa. Maliban sa pulang sili, mayroon pa siyang green. Yun, diba? Parang ang sarap nito. Try nyo to guys. Madali lang naman gawin. Hindi mo naman kailangang bantayan. Once na kompleto mo na yung ingredients niya, na ibabad mo na. Okay. So, pasensya sa boses ko. Medyo hindi magandang pakiramdam natin ngayon. Kaya nagbagong boses ko iba. O, diba? Okay, yan na. Patapos na tayo. Magpura ng pamintang durog and pamintang buo. No need na i-mix kasi mamaya mahahaluin naman niya yan ng pagkumukulo na. Okay? Konting salt. And lalagay na natin yung olive oil. Huwag kayong manghinayang maglagay ng olive oil kasi yan ang magpapasarap dyan, guys. Make sure lang natin na nakalubog siya para sumiksik yung lasa niya, sumiksik sa ng bangus. Kaya dapat lubog na lubog siya doon sa olive. Actually, kalahati yan ng kalahating galon niya na ubos ko. Kasi ang dami ng bangus ko, di ba? Malaki yung kaldero. Tapos, okay. Alright, ayan na, di ba? Napuno na ng puno na ng olive. Tapos, sasalang na natin yan. Pakuluin muna natin. After pagkumulo, mahihina na lang ng apoy. And ayan na nga, after 5 hours, naluto na siya. At mukhang yummy na to. Ito na. Di ba malambot? Sobrang lambot niya as in. Pati yung mga tinik-tinik yan, wala ka talagang itatapon dyan. Lahat. Kaldero lang ang hindi mo kayang kagatin dyan. O, di ba? It looks yummy na. O, try nyo na to kasi talagang pwede niyang i-preserve, no need to put in the fridge, kahit na yan lang sa kasi lalong sumasarap yan siya habang tumatagal. Nilagyan ko pala yan guys ng ng laurel. Ayan na, kakain na tayo, luto na. Hindi ba? Itsura pa lang niya, parang ang sarap. Sabaw pa lang niya, ulam na. Talagang masasarapan ka dyan, OMG. Dami.
Sarap.